Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Muli, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. First time ko po makapunta dito sa napakagandang yung lugar. Oo, si Lovely po, my wife, habang dumadaan po kami dito, sabi niya, dito na lang tayo bumili ng bahay. Ha? Sabi niya, nagandahan siya dun sa bandang saan ba yun? Yung bandang, may Starbucks doon. Oo. Anyway, I believe na pinlano ng Diyos ang araw na ito para sa ating lahat. Amen? And sabi mo sa iyong katabi, I'm glad that you are here. Masaya ba kayo na nandito kayo sa presensya ng Diyos? Amen? Whenever God's people gathers, God's presence dwells to His people. Amen? Sabi ng Bible, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. Amen? Praise God. So, ngayong umaga, na-request ng pastor po ninyo na napakasipag mag-share ng discipleship. Okay? Sabi ko nga, usually whole day kong sinishare itong discipleship, but I'll be preaching about the principles of discipleship. It's not part of the material naman. Okay? And to be a disciple, tandaan po natin, means to follow Jesus Christ. Tama? Sabi po ng Bible, bago si Jesus po umakyat sa langit, binigyan niya po ng command ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga apostol. Sabi niya, go and make disciple of all nations. Okay? So, ang discipleship po, hindi po ito suggestion, hindi po ito option, but it's a command. Sabi mo, command. Okay. Sige. Si Bishop lang yung gusto ng ganyan. Okay. Okay na ako sa mamaya na pag nag-alter ka ako, ha? Thank you, I appreciate you. Pagka nakikita ko to, lagi nakangiti Oo, sa akin. Kahit hindi ko alam yung pangalan mo, bro. Pero ako kakilala mo, natural. Anyway, it's a family. Family po itong discipleship, itong beholding, yung church niyo po. Amen? And magkakaroon nga po pala kaming discipleship begins with beholding. Naalala ko sabi, ito na ba yun, yung beholding? Nakita niyo yung announcement, di ba? Kaya mawawala dun, ha? It's open to everyone. Anyway, go back to the scripture sa Matthew 28. Sabi po ni Jesus, we go and make disciple of all nations. When we say all nation, it means God wants all men to be discipled. Of course, first of all, to be saved. Pangalawa, to be discipled. Gusto po ng Panginoon, lahat po tayo ma-disciple. And I'll be sharing about discipleship because it's a heartbeat of God. Sinabing heartbeat of God, ito yung tibok ng puso ng Diyos. Ito yung disenyo ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, may design sa'yo si Lord. Parang lagyan mo naman ng konting conviction yung kausap mo, okay? Parang wala kang gana sa katabi mo okay ba? May kakagalit ba kayo? May utang ba yung katabi mo sa'yo? Okay? Sabi mo sa katabi mo, may plano sa'yo si Lord. But the question is, lots of Christians po, hindi nakakarating sa kanilang destiny o kaya sa kanilang God-given purpose dahil hindi po na-disciple po sila. Hindi po sila na-equip, na-train, or na-mold ayon sa sa kagustuhan ng Diyos or God wants them to become or to be. Amen? So when we say about discipleship, it means it's a process of helping people to reach out, to reach their God-given potential or destiny. So ang discipleship po, ito po isang proseso na kung saan tinutulungan po natin yung mga tao, makarating sila sa kanilang purpose at makarating sila po sa kanilang destiny. Sabi mo sa katabi mo, may destiny ka. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. Amen. Hallelujah. May purpose po lahat ng bagay dito sa mundong ito. Tama po ba? And lalong-lalo na mga anak ng Lord. Of course, for you to know and to understand your purpose in life, you need to ask this question. Ano ba yung mga question ng ito po yung question na bakit ka nandito sa mundong ito, saan ka gaaling,
Saan ka papunta? At saan ka paroroon? Tama? This is the basic question of man's life. But for you to answer your question, of course, you go back to the Bible. Because the Bible is the written word of God for individual for you to know your purpose in life. Tama? May purpose po ang Lord sa atin. Amen. Hallelujah. And sabi po dito is pag po nagpapadisciple po tayo o dinidisciple po tayo, tinutulungan po tayo ma-achieve natin yung potential natin patungo dun sa destiny natin. Tama? When we say potential or destiny, ito yung calling mo eh. Tama? May calling po tayong lahat. And ito rin po, nakalagay din po dito na to lead each disciple or believer to discover their calling and purpose in life. Ayan po yung mga isang purpose ng discipleship. Alam niyo po, ako po, may tinawag po ako ng Lord ng March 29, 2004. 2004, ilang years na yun? 2004. May mga ha? Magaling kayo sa math, ha? 21 years na. Tinawag po ako ng Lord through a supernatural means. Sabi po, supernatural, nababasa niyo po sa Bible na ang Lord nakikipag-usap directly or sometimes God send this messenger. Sabi po messenger, yun po yung mga angels po. God talked to me through His angel. Nangusap ang Lord sa pamamagitan ng kanyang anghel. Sa Bible po, makikita nyo, si Mary kinausap po ng angel, si Gabriel. Tama? Okay? And makikita nyo sa Bible, marami pong mga Bible verses po na si Lord convey yung message niya, yung revelation niya through an angel. Alam niyo, yung nagpe-pray po ako noong March 29, 2004, pray and fasting. After I prayed and fast to the Lord, patulog na po ako noon, then all of a sudden, bang nakahiga po ako, I saw na angel. Literal po na angel, Bumaba sa harapan ko at sinabi po, nagsalita yung angel, sabi nga, tinatawag ka na ng Panginoong Jesus. Ayun po. Okay. Naniniwala ba kayo na ang Diyos nangungusap? Okay? Di ba? Alam niyo po, siyempre po, nasa natural po tayo. When we say natural, ito po yung 5 senses natin. We have the ability to see, to feel, to hear, to taste, to perceive. Ito po yung 5 senses po natin in the natural. Pero tandaan niyo po natin na dalawa pong dimension ng ating kinabibilangan. Dalawa pong realm. Ito po yung spiritual realm at ito po yung natural realm. Ito pong lahat ng nakikita natin material things dito sa mundong ito po yung natural realm. Okay? Yang pong katabi mo, katawan yan, may dugo, may laman, natural po yan. Pero meron po tayong spiritual life. Tama? Meron po tayo, we are a spirit that have a soul that lives in a body. Tayo po ay nasa katawan po ngayon. Tama? Hawakan mo yung balikat ng katabi mo. Sabihin mo may katawang ka. Pero, spirit ka talaga. Tama? Ikaw ay spiritual being. Ngayon po, as a spirit being po, meron po tayong ability also to perceive or to receive from the Spirit. Ito po yung nakakarinig tayo, naririnig natin yung tinig ng Lord. Sa mundo po, pag ikaw ay hindi nakakarinig, anong tawag sa'yo? Ha? Ayaw nga magsalita. Baka pipi. Okay? Di ba, ano po yun? Di ba, bulag, pipi, binga. Ibig sabihin, hindi po normal. Tama? Ano tawag doon? Abnormal. Pag mo tingnan yung normal yan. Okay? Di ba? Ngayon po, sa po natin, sa spiritual po natin, life po natin, hindi po normal sa anak ng Lord na hindi nakakarinig sa Kanya. Ang sabi ng Bible po is, sa John 10:27, my sheep hears my voice. They know me and they follow me. Tama? So, as a sons and daughters of God, tayo po ay metaphorically, mga tupa po tayo ng Panginoon. Okay? Tayo po ay mga tupa, mga sheep po tayo. Sabi po ng Bible, my sheep hears my voice. Sino ba yung ating shepherd? Si Jesus po is the great shepherd. Psalm 23, di ba? The Lord is our shepherd. Amen? Sabi po ng Bible is, my sheep hears my voice. Nangungusap po ang Lord sa atin. Hello? Kaya po importante po
na maintindihan natin yung calling natin, yung purpose natin, at yung identity natin. Ngayon, fast forward po, 21 years after, ngayon na. Okay? Nandito po ako sa inyong harapan dahil si Bishop po, dinisciple ako. Before, I grew up in a church na kung saan hindi po kami nadidisciple. Pag sinabi po nagdi-disciple is, merong nagdi-disciple, tawag po doon, discipler. At meron pong dinidisciple, tawag po doon, disciple. Meron yung discipler, baga meron leader, at merong follower. Tama? Okay? The question is, meron ba nagdi-disciple sa'yo ngayon? That's the question number 1. And question number 2, meron ka bang dinidisciple ngayon? Kasi ang discipleship, hindi lang to hihinto sa'yo. Ikaw dinidisciple lang. Kailangan magdi-disciple ka rin ng iba. Tama? Amen? Ako po ay bunga ng discipleship, kaya ako naging discipleship pastor. Hindi po ako automatic na porke tinawag ako ng Lord, kinabukasan, pastor na. In-equip po ako, tinrain po ako, at the same time, ni-rebuke din, kinorek, okay? Tama? Part po ng proseso yan, na ini-equip ka, tinitrain ka, ini-empower ka, at the same time, nire-rebuke ka din, kinokorek ka din, di ba? Sometimes pinupush ka din, parang yung banggit mo kanina, di ba? Punta ka lang for counseling, then all of a sudden, biglang nabigyan ka, parang na Holy Spirit ka, hindi Holy Spirit. Di ba? Pero, gayon pa man, di ba? Na naging part pa rin yan na, sometimes po, na push po tayo toward our purpose and calling and destiny. Parang wala excited dito. Amen? Natututo po ba kayo somehow? Amen? So yun po yung purpose niyan. Di ba? Ngayon po, ako po nagdi-disciple po, discipleship pastor po ako. But it doesn't mean, di ba, walang nagdi-disciple sa akin. Yung pag sinabi po nagdi-disciple sa'yo, meron ka pong isang discipler, meron ka isang mentor, meron ka isang leader, o meron ka spiritual father in your faith. Makikita mo po sa Bible, si Joshua, meron pong Moises. Di ba? Kahit si Apostle Paul, may Gamaliel po siya. Di ba? Si Timothy, may Apostle Paul. Yung 12 disciple, meron pong Jesus. Di ba? Na sinusundan po nila. Sabi ng Bible, you come and follow my example, 1 Corinthians 11:1, and I follow the example of Christ. Amen? Yun po yung ginagawa ng discipleship. Amen? Alam niyo po, pag sa discipleship po, dapat po hindi po burden to eh. Kailangan ini-enjoy mo ang discipleship. Discipleship should be enjoyable. Amen? Amen? So dito nag-enjoy ka sa discipleship. Amen? Parang iba napipilitan, magtaas ng kamay. Okay? Nag-enjoy ka dapat sa discipleship. Amen? And also, pag dinidisciple ka is, natutulungan ka eh. Di ba? Hindi ka lang tinutulungan, kundi pinagpe-pray ka rin. Alam mo sa discipleship, na dyan maganda impartation eh. Impartation ang nangyayari dyan. Discipleship is close proximity, and close proximity brings impartation. Si Elijah, di ba? Ang tindi ng impartation niya kay Elisha kasi meron silang close proximity. Pag sabi ng close proximity, meron siyang relationship. That's why discipleship is relationship. Amen? Hindi ko kasi mabibigay sa inyo. Usually in discipleship, 4 hours ko po itong tinuturo. Pero ano lang to, 45 minutes lang, no? Parang tights lang no? Ng 10% ng 4 hours, di ba? Ang tights lang yung binigay mo ngayon eh. Kaya sabi ko kay pastor, sabi ni sa akin ni Bishop is, ba't di kaya mag-discipleship training doon, Saturday mo gawin, di ba? But Sunday. Kaya sinabi ko sa iyo, pero gusto mo Sunday. Tights nga yung gusto niya eh. Joke lang. For 40 minutes ng 4 hours. Anyway, di ba? Ayun po yung discipleship is natutulungan po tayo. May impartation na nangyayari sa atin. May nakaka-receive tayo ng impartation. Pag tinignan po sa Bible is kung bakit ginamit ng Lord mightily yung mga apostles. Like si Peter po. Lagay mo lang sa Acts 4:13. Wala sa point. Okay. Nakalagay po sa Acts 4:13.
when they saw the boldness of Peter and John, with the courage, they realized they were unschooled, ordinary men, and they were astonished. Sino po si Peter? Apostle po yan, no? Peter and John. Di ba? Mga apostle po yan. Pero meron silang boldness. Despite of their, meron silang boldness, sabi po ng Bible, unschooled po sila. In other translation, may untrained po sila, hindi po sila magagaling. Di ba? Mga po sila, actually, outcast sila society nila kasi si Matthew, for example, tax collectors, di ba? One of the corrupt, institution ng kanilang sa time nila. Ang mga outcast po yan. Sila po mga mangingisda. Sabi ng Bible, description ng Bible, si Peter and John unschooled, uneducated, and they're also ordinary men sila. They were ordinary, like you and me. And even sa Bible po, makita niyo sa Bible na si Elijah is ordinary person like us. Nakalagay, description po yan ng Book of James, chapter 5, di ba? Yung famous verse na the prayer of the righteous man is powerful and effective, di ba? Elijah is like is an ordinary man like us, di ba? What makes them ordinary is because they serve an extraordinary God. Hindi ko na-gets yun. Di ba? What makes them extraordinary is because they were serving and they were spending time with the extraordinary God. Amen? Kung gusto mong gamitin ka ng Lord mightily, mag-spend time ka sa Kanyang presence. That's the key. That's the investment. Diba? Ang susi for you the key to anointed life, prosperous life, fruitful ministry is intimacy with God. Amen? Bakit po intimacy? Because sabi ng Bible, they took note, diba? They noticed that this man had been with Jesus. Highlight po sa Bible niya yung word na this man had been with Jesus. The question is, when was the last time you had been with Jesus? When was the last time you spent time with Jesus? When I say spend time, it means you are spending quality time with Him. Amen? You're spending time na nandun ka sa presence ng Lord, seeking Him, and also communing with Him. When we say commune, it means you're talking to God, you're spending time with God, and you're also hearing from God and receiving from the Lord. Amen? Yung nag-spend time ka sa Panginoon. And also, in this natural implication po niyan sa discipleship, is hindi ka lang nag-spend time kay Jesus, nag-spend time ka rin dapat saan? Sa discipler mo. Sa life group mo. Amen? Alam mo po, discipleship should be your happy hour. Ako po, okay, yung nakaraan ko po, mahilig po ako sa happy hour. Ayun, beer house. Naka-table ka. Diba? Yan po yung nakaraan ko dati. Diba? Happy hour. Masaya ka. But the question is, yung pag sabi ko, happy hour, yung time na yun, doon ka lang happy. Paglabas mo, malungkot ka na ulit. Kasi wala ka ng pera. Diba? Happiness is momentarily, but joy is eternal. Amen? Sabi ng Bible, nag-spend time sila kay Jesus. Alam mo, discipleship, spending time yan eh. Saan? With God, and with God's people. Amen? Your first priority is God. Amen? And your priority also is to be with your spiritual family. Because discipleship is family. Amen? Nag-spend time ka sa kanila. Ano po nangyayari pag nag-ano po tayo is na-i-important po tayo ma-discover yung calling natin at yung purpose natin sa buhay. Amen? Ayun po yung nangyayari. Sad to say, maraming mga meron ako one time nakita, yung nasa galeria pa po kami, okay? Nagso-service po sa amin. Few steps away po, nasa mall po kasi nasa yung Crown Plaza Hotel, naka-connected po yun sa mall. Paglabas ko, nakita ko yung isang isang uma-attend sa amin na
tarot card, nagpapahula. Sabi ko, paano niya naaano yun na pagkatapos niya lumapit sa Diyos, di ba? Na buhay sa Diyos ng liwanag. Pupunta naman siya doon sa Diyos ng kadiliman. Di ba? Para magpahula. Di ba? Ano ba yung hula? Gusto nila yung ma-discover yung purpose nila. Di ba? Yung destiny nila. Yung future nila. Nakalagay naman sa Bible, Jeremiah 29:11, may plano na si Lord sa iyo eh. Di ba? Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Sabi mo, sa katabi mo, may magandang future ka na. Hallelujah? Amen ba? Kaya po, alam niyo, noon po, ako po dati, nakapagturo po ako sa prophetic workshop na namin ngayon, di ba? Nagkakandak po minsan ng mga prophetic workshop, kasama po ako sa team ni Pastor Rachel, di ba? Dati po, wala naman po akong ganyang gift eh. Hindi ko nga alam yung mga prophecy, kala ko nga dati, mga propeta lang yung nagpo-prophesy eh. Yung mga nakaka-receive ng vision, teams, nakapag-prophecy, kala ko yung mga propeta, yung mga haba-balbas, may mga tungkod na dala-dala. Kala ko ganun eh. Pero, pwede palang ma-activate yun sa atin, yung mga spiritual gifts. Tama po ba? Pwede pala ma-activate yan, yung mga spiritual gifts. Pag tinignan niyo po sa Bible is, makikita niyo po sa sa 1 Corinthians 12, meron po mga spiritual gifts diyan. Like yung may gifts of prophecy, gifts of healing, tama? Gifts of miracle, gift of faith, gift of tongues, gift of prophecy, gift of interpretation of tongues, gift of knowledge, word of wisdom. So makikita niyo marami po mga gifts sa Bible. Tama? Ministry sa Ephesians 4:11. Apostle, prophets, evangelists, pastors, and teacher. Romans chapter 12, makikita niyo sa Bible, meron pong 7 gifts pang binanggit doon. Yung mercy, hospitality, leadership, administration, giving, teaching. So marami kang mga spiritual gifts na nandyan, di ba? But the question is, dapat hindi lamang po yan nakasulat lang sa Bible. Kailangan po, nagpo-flow po sa atin. The question, paano magpo-flow sa'yo? Kung walang mag-i-impart sa'yo. Sabi po ng Bible is, na-receive nila yung impartation nila through close proximity. Nag-spend time sila kay Jesus. And also, sa Romans 1 verse 11, nakalagay po sa Bible, sabi ni Paul, I long to see you that I may impart some. Basahin nyo. Basahin nyo ulit. Ano yung pwedeng ma-impart sa atin? Ano po ulit yun? Ano ba yung mga spiritual gifts sa Bible? Ano po yung spiritual gift sa Bible? Sino yung nagbibigay ng spiritual gift sa Bible? Of course, yung Holy Spirit na nagbibigay ng spiritual, kaya gifts of the Spirit yan eh. Di ba? Ngayon po, yung mga lingkod ng Lord, di ba? Yung mga true laying on of hands, di ba? Nagiging conduit o nagiging channel yung mga pastor, yung mga discipler, yung mga leader for you to receive spiritual gifts and be activated in the spiritual gifts that God has placed already inside of you. Amen? Alam nyo ba na gifted ka? Hindi ka nag-amen eh. Ibig sabihin, hindi mo alam. Yung nag-amen lang yung nakakaalam. 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10. Ang nakalagay po sa Bible dito, maganda to. Hallelujah. Nakalagay po dito. Sabi dito, basahin nyo, as each one has received a gift. Doon lang muna tayo. Ilan po yung, ano po sinabi yan? Each one. Ano sa tagal ng each one? Meron bang bawat isa dito? Ha? Sino yung bawat isa dito? Ha? Ngayon, nakukonvince na kayo. Kasama kayo doon sa bawat isa. Each one. Tama? Sabi mo sa katabi mo, mukhang nangungusap sa'yo si Lord. Ha? Sabi ng Bible, each one.
has received a gift. Tama? Nung dumating po yung Holy Spirit on the day of Pentecost, di ba? Each one of them received the fire of God upon them. Tama? Each one has received the tongues of fire. Di ba? Walang lumabas sa kanila na hindi tumanggap ng kanilang portion. May isang Holy Spirit pero dinistribute sa 120. Ngayon po, bawat anak ng Lord, born again child of God, tinanggap mo na si Jesus Christ in your heart as your personal Lord and Savior, sabi po ng Bible is meron ka ng, ano nakalagay sa Bible? Gift. Ngayon, ito ba, sinabi ng Bible that you receive or you already have? Bakit? Kasi past tense na yun nakalagay dyan. With ED na yan eh. Tama? Ibig sabihin, may gift ka na. Tama? Wala yung ano dito, conviction na may gift kayo. Sabi mo sa katabi mo, gifted ka. Amen? May gift ka na. But the question is, alam mo ba yung gift mo? Kaya ako sinasabi kanina, yung definition ng discipleship is a process of helping people to reach their God-given potential and destiny and to lead each believer to discover their calling, their purpose, their assignment, and their giftings. Amen ba? Bakit? Kasi meron na nandyan eh. Na dineposit sa'yo ng Lord. Sabi mo sa katabi mo ulit, gifted ka. May gift ka na. Ephesians 1 verse 3, and sabi rin ng Bible, for example, ganito. Ephesians 1 verse 3. Sabi po ng Bible, is God has blessed us already. Sabi dito, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has, sino nga, ano daw, sabi ng Bible, ano daw? Who has blessed us with every blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Question, curse ka ba o bless ka? Sabi ng Bible, pagdating sa blessing, ang lakas nyo mag-amen. No? Out of the abundance of the heart talaga, the mouth speak, eh, no? Kasi sa Bible is, blessed na po tayo eh. Amen? Blessed na po tayo. Kasi sa makalipagdalayan po niya, verse 4. Tingnan mo sa verse 4. Diba? Verse 4. He has chose us in Him before the creation of the world. Bago ka pa pala likhain, binless ka na ng Lord. Alam mo yung nakalagay sa Bible is, pag tinignan po sa book of Genesis chapter 1, yung buong chapter po na yan, yung buong chapter 1 na yan, is, kailan nilikha ng Lord ang tao? Anong araw? Pag-isipin niyo Monday, Tuesday, Wednesday. Isipin niyo kung unang araw, ika-7 araw, ano ba? Ika-6 na araw. Tama po ba? Ano yung mga nilikha ng Lord doon sa first 5 days? Ano mga nilikha niya? Di ba, God created the light, the heaven, and the earth, the sun, the moon, di ba? The earth, the surface of the earth, yung water, dinivide niyang ganon, di ba? Kasi yung mga tubig dati siguro, lumulutang-lutang dyan, di ba? Inayos niya yung time, space, and matter. Tama? Inayos niya lahat yon, tapos nag-create siya ng puno, nag-create siya ng mga halaman, kasama na din yung mga gulay, di ba? Yung mga malunggay, yung mga pechay, di ba? Repolyo, di ba? O pag inano mo yung bahay kubo, nandiyan na lahat yun eh. Di ba? Yung mga ibon, yung mga isda, yung mga baka, yung mga manok, lahat, kinreate na ng Lord eh. Then, sinabi ng Bible, is kinreate niya rin yung tao on the 6 days. Kung makikita niyo po sa Bible, is bago ka kinreate ng Lord, nilagay na ng Lord na lahat ng provision na pangangailangan mo bago ka pa ipanganak. Kaya wala kang dahilan para masabi kay Lord na, Lord, hindi ko po kaya. Di ba? Wala po akong pamasahe. Di ba?
Hindi po ako gifted, hindi ako talented, di ba? Kasi sabi sa Bible is, lahat na binigay sa iyo ng Panginoon eh. Binigay nga niya Holy Spirit sa inyo. Binigay nga niya yung promise niya sa iyo. Binigay nga niya yung power niya sa iyo. Binigay nga yung blessing niya sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kulang-kulang. You are not poor. Not because you don't have money. You are rich in Christ. Mayaman ka eh. Pinagpala ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gifted ka na. Ilagay mo naman ng konting naman. Kanina pa ako sigaw na sigaw dito. Ikaw, para akong leon dito, parang ikaw, parang kang pusa eh. Di ba? Na, si Mufasa at si Simba. Medyo mag-grow ka na. Sabi mo sa katabi mo, mag-matured ka na. Mag-grow ka na. Mag-level up ka na. Pahina talaga. Sige, bless ka na. Oh, lakas talaga, oh. Pag-blessing talaga, pagkakaperahan, pagkakakitaan, promotion, pambili ng iPhone 16, talagang ang lalakas mag-amen, eh. Amen. Yan sabi ng Bible, balik mo sa verse 3. Di ba? Sa verse 3. Alagay po sabi ng Bible dito, binless niya tayo. Saan? In the heavenly places. Lahat ng pagpapala mo nandiyan, spiritual realm. As a sons and daughters of God, kailangan alam mo kung paano hugutin lahat ng pagpapala galing sa langit, pababa dito sa lupa. Amen? Kaya kailangan may magturo sa iyo paano mag-pray, paano magkaroon ng pananampalataya, paano sumunod paano magtiwala sa Diyos, paano lumakad by faith and not by sight. Amen? Paano ka maka-receive ng breakthrough? Paano ka magsuserve kay Lord? Kaya meron pong discipler, meron ka spiritual leader na tutulungan ka at ipupush ka, makarating ka sa destiny mo. Kaya magpasalamat ka sa Diyos. Kung meron kang pastor, meron kang leader na nananalangin sa iyo, nagpa-follow up sa iyo, dahil regalo sila ng Diyos. Hindi kayo excited yet. Amen? Hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, nasa introduction pa lang tayo. Wala pa ako sa point number 1 ko eh. Amen? Hallelujah. So, ang discipleship, balik po tayo. Discipleship is the process. Disciple making is the process of bringing people to Christ. Ayan po, binadala tayo kay Lord, nilalapit po tayo sa Diyos na buhay, hindi po tayo nilalayo kay Lord. Amen? Hallelujah. Binibuild up yung faith natin at magkaroon tayo higit sa lahat ng maturity and Christ-like character. Christ-likeness. Amen? Hindi mo lang maging kagaya si Jesus sa ministry, kundi maging kagaya mo rin ang Panginoon sa karakter. Kailangan po balance. Kaya nga po, pag tinignan nyo sa Bible, merong 9 gifts of the Holy Spirit, at pag tinignan nyo rin sa Galatians 5:20-23, yung fruit of the Spirit is also characterized as 9. So makikita mo yung balance. Sabi mo, balance. Hindi porket gifted ka, anointed ka, at blessed ka na, mayabang ka. The more kang binibless ng Lord, the more ka dapat magpakumbaba. The more kang ginagamit ng Lord, dapat lago kang magpakumbaba. Dahil ang ministry, hindi ito patungkol sa'yo, patungkol to kay Lord. Amen? Hallelujah. Amen. Praise God. So, ang purpose din po nito is for spiritual multiplication. Kung makikita nyo sa Bible is Genesis 1:28, sabi ng Bible, you go and you multiply, you subdue the earth. Sinabi rin po ng Bible sa Matthew 28 is you go and make disciple of all nations. So makikita mo yung ano po nila, yung parallel nila. Amen? Hallelujah. Susunod, discipleship is helping people to follow Jesus, to fish for men, and to fellowship with other believers. Dadaanan ko na lang po yan. The purpose of discipleship is, next, hindi ko na nasulat dyan, is to train, to teach, to equip, and to develop potential individual and send them out to do the work of ministry. Ulitin ko, the purpose of discipleship is training,
teaching, equipping, and developing potential individual believer and to send them out to do the work of the ministry. Kaya po meron mga classes, trainings, live group, di ba? Para ma-equip ka, ma-train ka, ma-empower ka to the point na mag-right ka sa calling mo at magawa mo yung ministry. Amen. Merong, pag sinabi ministry, may gawain kasi. May gawain. Ano ba yung gawain na sinabi ng Lord sa atin? Di ba? We disciple all nation. Alam niyo bakit hindi pa bumabalik si Jesus? Sabi ng Bible, in the gospel, Matthew 24, the gospel shall be preached to all nation, then the end will come. Ibig sabihin, hindi pa nare-reach out yung buong nation. Hindi pa nakakarinig ng gospel lahat ng tao. Tama po ba? Marami pa pong mga tao na hindi pa nakakilala kay Lord. His delay means salvation. Huwag naman natin i-delay. Katamaran natin. Ayaw natin mag-disciple. Ayaw natin mag-preach ng gospel. Amen? Sinabi rin ni Jesus, di ba? Is the harvest is plentiful, but the workers are few. Di ba? Ayun yung ministry eh. Bakit may ministry? Bakit may gawain? Because the harvest, plentiful. Paglabas mo dito, kapitbahay ninyo, yung mga kabarangay ninyo, yung katabing bahay mo, yung kapitbahay mo, tama? Yung neighbor mo, yung mga schoolmates nyo, kung estudyante ka, yung mga office mates mo, kung ikaw nagwo-work ka, kung ikaw ay entrepreneur, meron kang company, sa mo, yung mga empleyado mo, nakakalala na ba sila kay Lord? Nakarinig na ba sila ng gospel? Napakilala mo na ba si Jesus sa kanila? Sabi ng Bible, the harvest is plentiful. There's no problem with the harvest. But the problem is, the workers are few. Bakit few yung workers? Bakit few yung mag-harvest? Bakit few yung disciple? Kasi, hindi na train, hindi na equip. Sad to say, maraming churches mas busy sa program kaysa dun sa Great Commission. Salamat tayo sa Panginoon. By God's grace, nakafocus tayo sa Great Commission. Amen? Hallelujah. So what is a disciple? Inaral natin in term na discipleship. Ngayon, what is disciple? What is a disciple? Diba? A disciple, tayo, bawat isa sa atin, each individual, is someone who, pakibasa, someone who follows Jesus, being changed by Jesus, and being committed to the mission of Jesus. Question number 1, are you a follower of Jesus Christ? Hindi ka lang naniniwala, iba yung naniniwala at yung sumusunod sa Kanya. Si Jesus hindi naghahanap ng fans. Pero pwedeng marami siyang liker, pero hindi follower. Tama? Si Jesus hindi naman po siya autista na naghahanap ng fans. Tama? Naghahanap po siya ng committed disciple. Amen. You are more than a Christian. Kundi a disciple. You are a disciple. Sabi mo, disciple ka. Ano ba yung disciple? Sumusunod ka kay Lord. A disciple is someone who obeys God. Diba? If you love me, sabi ni Jesus, you will obey my commandments. Diba? Yung lifestyle ng isang disciple, sumusunod kay Lord. Hindi pasaway. Sabi mo sa katabi mo. Diba? Sumusunod ka ba ha? O lagi kang pasaway? Ay, yung mga pasaway, sila yung mga nagpa-pass away. Pass away. Amen? Sabi ng Bible, di ba? Hindi ka lang sumusunod kay Lord. Sabi ng Bible is you are being changed. You are being transformed. You are being renewed.
2 Corinthians 5:17 nakalagay sa Bible, di ba? If anyone is in Christ, is a new creation. Tama yung katabi mo? Bagong nilalang na ba yan? Huwag mo akong tingnan. Yung katabi mo, tingnan mo. Di ba? Amen? Bago na ba yan? Di ba? Hindi na ba nagsusugal yan? Di ba? Hindi na ba yan nagko-compromise? Di ba? Hello? Amen? Hindi ka na ba dapat din na tayo nabubuhay sa kasalanan? Tama? Amen ba? Inalis ka na ng Lord dun sa kadiliman eh. Dinala ka niya na dun sa liwanag. Kaya sabi mo sa katabi mo, magliwanag ka na. Ba't parang natatawa ka yata ate sa katabi mo? Amen? Hallelujah. At yun sabi ng Bible na binago ka ng Lord, patuloy ka pa rin binabago. Amen ba? Patuloy pa rin tayong binabago. Yung mga magagas nating ugali, yung mga pangit nating mga pag-uugali, patuloy tayong binabago ng Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, babaguhin ka na ni Lord. Amen ba? At ito pa, sabi ng Bible is, committed ka sa mission ni Lord. Pag binasa niyo po yung Matthew 4:19, pakilagay yung Matthew 4:19 dyan, kuya. Dun sa Bible verse. Quote, yung verse lang nakalagay. Ayan, nakalagay sa Bible, diba? He said to them, ano yung nakalagay? Ito yung mission ni Jesus sa atin lahat. Ano nakalagay? Follow me, and I will make you fishers of men. So, dalawa yung in-expect ng Lord sa'yo. You become a follower, and you become also a fisher of men. FF. BFF. Diba? Ano to? Follower, sumusunod ka kay Lord. In love ka kay Lord. Amen? And also, ang discipleship hindi hinto sa'yo. Kailangan, mapasa mo sa iba. Madala mo rin yung iba kay Lord. You cannot separate po yan, dalawang yan. No? If you are a follower of the Lord, you will carry His cross. Amen? If you are a follower of the Lord, you will do His will. Amen? You cannot be a disciple if you will not deny yourself, and if you will not take up your cross, and if you will not follow Him. Ano ba yung, I will make you fishers of men? Diba, mangingisda na tao. Ibig sabihin, mag-e-baptize ka. Share gospel. Amen ba? Magpe-preach gospel. Ang question, may nadala ka na bang kaluluwa kay Lord? Pastor, yung kaluluwa pa lang, wala pa yung katawan. Alam niyo po ba, based sa, sa statistic, Barna, di ba? Ilan po? Is 4 out of 1 Christians never share the gospel. Minsan 3 out of 2, 3 out of 5. Iilan lang po yung ratio. 70% ng mga Kristiyano hindi nag-share ng gospel. Eh, yun po yung mandate sa atin ng Lord eh. Yun po yung inutos ng Lord sa atin. Di ba? Na you go, you disciple all nations. Sad to say, maraming mga anak ng Lord hindi sumusunod sa pinag-uutos niya. Sabi mo sa katabi mo, ito na ang araw. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, simula sa araw na ito, huwag mo sa balikat ng katabi mo, sabi mo, simula sa araw na to, magdadala ka na ng kaluluwa na may katawan. Amen? Ngayon, ito can you make this commitment to God? Next week, each one bring one. Kaya ba? Wag mong isasama yung katabi mo ngayon. Okay? May dadaling kita ulit. O, ikaw din, dadaling kita next week. Di ba? O, dalawa na tayo. Di ba? Hindi ganon, di ba? Each one bring one. You invite someone. Hindi pa nakakilala. Di ba? O yung nakakilala pero nawala kay Lord.
Yung hindi pa nag-church. Amen? Ang dami pang upuan na bakante, na nandoon sa likod, Alam mo, hinihintay ka nila. Amen? Wala ka ngayon kinauupuan mo kung walang nag-share sa'yo ng gospel. Tama ba? Hindi ito nag-enjoy ka na nakakilala ka kay Lord. Di ba? Ngayon, you don't just enjoy. You also share it to other people. Alam mo, bunga ka. Kaya ka nag-enjoy ngayon ng salvation mo? Kasi bunga ka ng pagsunod ng nag-share sa'yo ng gospel. Bunga ng pagsunod niya sa Great Commission. Amen? Hallelujah. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Punta na tayo sa point number 1. Okay lang? Discipleship, number 1, is a mandate from Christ. Hindi po yan galing sa amin. Hindi po yan galing sa River of God. Hindi po yan galing kay Bishop o kay Pastor, Eric or John? Eric. Pastor Eric, di ba? Hindi po yan galing lang hindi utos yan galing sa pastor. Hindi po yan galing sa akin. Utos yan at mandate yan. Mission yan ni Jesus sa atin. Matthew 28, verse 19 and 20, sabi ng Bible, therefore, ano sasabihin? Kaya nga, lahat ng ginawa ni Jesus sa atin, therefore, we go. Ano yung go? Sinabi ba na therefore, wait? Hintay ka lang? Sinabi bang, therefore, tumunganga ka lang? Therefore, umupo ka lang dyan pag Sunday? Therefore, di ba? Mag-enjoy ka lang sa salvation mo? Therefore, mag-pray ka lang? Kailangan mag-pray natin, di ba? Therefore, wala ka nang gagawin? Kakanta ka lang? Sasayaw ka lang? Di ba? Part yun ng ating ng ating ministry, di ba? Pero ang Great Commission, sabi ng Bible, we go. Ano yung go? Lalabas ka. Hahayo ka. Meron kang intention to bring people, especially the lost people, to the kingdom of God. Sabi ng Bible, hindi ka lang hahayo. Sinabi ng Bible, tingnan nyo sa Mark 16, verse 15. Mark 16, verse 15. Sabi ng Bible, pag tinignan nyo, yung go, Lord sa atin, go into all, ano yung instruction ni Jesus sa atin? Go into all the world and preach. Anong gagawin mo pag umayo ka? Ay, pupunta ako, go into all the world. Punta tayo Korea, Japan, Canada. Mag-OFW ako. Di ba? Magtatrabaho ako. Magsha-shopping ako. Di ba? Magwawalwal ako o mag-ano ako, tawag dito, mamamasyal ako. Di ba? Magtutour ako 3 days, 2 nights. Hindi po yun utos ng Lord sa atin. Walang masama mo yun, di ba? Mag-enjoy ka sa buhay mo. Pero sabi ng Bible, you go into all the world and you will preach. What? The gospel. Amen? May mandate ka. May mission ka. May assignment ka. May sa katabi mo, may assignment ka. Galing kay Lord. Sa eskwelahan, sino dito yung nag-aral ka ng elementary, high school, or college? Taas kamay. Lahat dito, tama ba? Nagtapos ka man o hindi. Di ba? Naranasan mo sigurong mabigyan ng assignment ng teacher mo. Tama? Mas maraming Kristiyano takot sa teacher kaysa kay Lord. Di ba? Ito teacher, asawa ko Magaling magturo. Turo ito. Bili mo ko ito. Bili mo ko niya. Bili mo ko ito. Ito kanina, papunta kami dito. Sabi ko, malalate na tayo. Daan muna tayo Starbucks. Wala akong choice di ba? Sabi ng Bible, love your wife
Mas takot ako sa asawa ko eh. Joke lang. Sino yung mga takot sa misis nila? Ha? Anyway, lakas mo tumawa bro ha? Saan na ba ako? Dito pa rin ako. Kaya lang nakalimutan ko na kung ano tinuturo ko. Tawa kayo ng tawa eh. Diba? Amen? Pag po may binigay sa ang teacher mo na assignment, di ba? Pag ginawa mo, ano magkukuha mo? May grade ka, magandang grade. Di ba? Pag di mo ginawa, babagsak ka. Tama? Sa harapan ng Lord, ano gusto mong marinig mo pagka humarap ka kay Jesus? My good and faithful servant, or you wicked and lazy servant. You choose. It's your choice. One of the brightest words na maririnig mo pag umarap ka kay Lord is, you wicked and lazy servant. Hindi dahil wala silang talent. Hindi dahil wala silang gift. Hindi dahil pinagkulang sila ng Lord. The problem is, they were lazy. Lazy. Tamad. Hawakan mo ngayon ang balikat ng katabi mo. Tanungin mo siya. Sabi mo, tamad ka ba? Sabi mo sa katabi mo, magpakasipag ka na. Lakasan mo naman ng konti para magpakasipag ka na. Di ba? Lagyan mo naman ang gana ng konti. Amen? Sabi mo, magpakasipag ka na. Magpaka-active ka na. Magpaka-committed ka na. Magpaka-devoted ka na. Higit sa lahat, magpakapuspos ka sa banal na Espiritu Santo para ma-empower ka, lalong sumunod kay Lord, lalong mahalin ang Panginoon, lalong maging devoted, lalong maging committed, lalong maging in love kay Lord. Ginagawa mo to hindi out of responsibility. Ginagawa mo to out of your intimacy. Kahit mahirap gawin, pero nagagawa. Bakit? Kasi may pag-ibig. Amen? Pinililigawan ko po ang aking asawa. Dati, paruot pa rito ako. Parang yung description ni Satanas dun sa Bible, sa Book of Job. Sabi ni Lord, saan ka nagparoon? Paruot pa rito. Tagalog, ganun eh. Nagparuot pa rito daw siya. Punta ako ng, Mandaluyong, Pampanga. Kapampangan kayo ni. Buri mo magloloke ka. Yeah? Pupunta po ako doon. Linggo-linggo. Amen? Nagigib ko siyang tubig. Poso pa po yun nandoon ganun. Pinagdaday ko pa ng buhok yung biyanang ko. Nagigib pa ako ng tubig. Di ba? Kahit minsan labag sa kalooban ko, pero kailangan kong gawin. Bakit? Mahal ko eh. Sino yung mga mister dito? Taas kamay. Di ba? Minsan, yung mga pinapagawa ng misis natin. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko nga sa misis ko eh, alam mo si Lord may 10 utos lang eh. Ikaw ang dami mong utos, mayat maya eh. Ha? Lakas ng kuya mag-amen ni kuya ngayon, no? Di ba? Amen? Di ba? Pero, pag di ba? Nagagawa natin, mga mister. Bakit? Kasi may pag-ibig. Ayaw sasabihin mo, kundi lang kita mahal eh. Ha? Amen ba? Madali gawin ang mga bagay-bagay kapag may pag-ibig tayo sa puso natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you. Kahit mahirap ka minsan pakisamahan. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Lord. Di ba? I love you with the love of the Lord pa rin. Amen ba? Amen? Kasi hindi magiging burden ang isang bagay kung may pag-ibig to sa ating puso. Amen? Pag wala kang pag-ibig kay Lord, holy pilit. Pag may pag-ibig ka kay Lord, maging Holy Spirit driven. Amen ba? Sabi ng Bible, di ba? Pangaral natin ang mabuting balita. Amen? 2 things God wants us to be. Number 1, sabi ng Bible dito, is God wants us to be a disciple. That's number 1. There are 2 things that God wants you to be. God
wants us, every child of God, every Christian should be a disciple. And number 2, God wants us to be discipling. Sino yung nagpapadisciple dito? Taas. I think majority na dito nagpapadisciple, di ba? Halos lahat na kayo eh. That's number 1. Pero number 2, sino yung nagdi-disciple na dito? Taas kamay. Konti pa lang. Di ba? I want you to commit this year, 2025. Di ba? Hanap ka, mag-pray ka, mag-desire ka. Na meron kang isang taong tututukan, i-evangelize, i-disciple, i-mentor, i-lead, i-equip, i-Lord. Kasi hindi lang enough na sumusunod ka kay Lord, kailangan, I will make you fisher men. Amen ba? Amen? Nag-amen kayo ha? Hindi kayo nagsabi, hindi kayo nag-yes sa akin, kay Lord kayo. Sino dito, di ba, na by God's grace, magagawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Lord. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, I pray, Lord, in Jesus' name, by the power of your Holy Spirit, that you will empower every person in this place, Lord, right now. Give them boldness, give them vision and compassion, Lord, to reach out the lost and bring it to you, Lord, and disciple them. In Jesus' name. Amen. Di pa ako nagko-closing prayer. Ano pa lang tayo. Okay? So every believer, bakit natin kailangan to? Yung meron tayong mandate kasi. Because every believer has a God-given calling and purpose in life. Tama? Una-una, tingnan natin. Next. Tinawag tayo ng Lord to be a fisher of men. Pangalawa, we are commissioned to preach the gospel. Pangatlo, we are called to be a witness. Diba? To Jerusalem, to Judea, Samaria, and to the very end of the age. Diba? Tinawag din tayo ng Lord to become an ambassador. Tawag sa atin ng Panginoon, di ba? Sabi mo sa katabi mo, ambassador ka pala. Ano yung ambassador? Di ba pag sabi ambassador, may embassy. Tama? Tapos meron siyang nire-represent na country. Kaya ambassador ng Amerika. Ibig sabihin, nandito siya, nire-represent niya Amerika. Tama? O ikaw po, tagalangit ka eh. Diba? Ambassador ka dito sa lupa, dito sa earth. Amen? Nire-represent mo si Jesus. Nire-represent mo yung langit. Tama po ba? Amen? Hallelujah. Nakikita dapat nila sa'yo yung kingdom living. Pag kunyari, Pinoy ka, taga-saan ka? Ha? Parang hindi nyo alam. Kung Koreano ka ba o taga-saan ka? Pag Pinoy ka, taga-Pilipinas ka. Pag Amerikano ka, taga-Amerika ka. Pag ikaw ay Hapon, pag Koreano ka, taga-Korea ka, di ba? Pag ikaw ay, Bombay, ka? India. Pag ikaw Kristiyano, taga-saan ka? Ulitin nga, langit ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-utak langit ka na. Di ba? Amen? Pupunta ka sa langit eh. Hindi dapat utak langit ka. Amen ba? Hallelujah. Amen. Alam mo, tawag ko doon sa English, you're a heavenly citizen, you're a heavenian. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, heavenian ka. Susunod, di ba? God has given us the ministry of reconciliation. Ayun, identity mo, binigyan ka ng ministry. God has entrusted to us the message of reconciliation and the ministry of reconciliation. Hindi nga inutusan yung mga anghel na mangaral. Di ba? Tayo yung inutusan niya. Bakit tayo kasi yung tumanggap kay Jesus? Tayo yung nakinabang ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo yung nakareceive ng salvation, tayo nakareceive ng forgiveness. Alam nyo, mas special pa tayo sa mga angels dahil tayo pag nagkasala, napapatawad ni Lord. Pag sila nagkasala,
One mistake lang, out sila agad sa langit. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Huwag mo lagyan ng child sa dulo, okay? Special tayo. Ganon tayo kamahal ng Lord. Bakit? Yung kinreate kasi ng Diyos, ang mundo, ang lahat ng meron dito, sa pamamagitan lang yung kanyang salita. Pero yung kinreate niya yung tao, alam mong ginawa ng Lord? Umuwa siya, di ba? Ng ano? Ng lupa. Hinulman niya tayo, di ba? Can you imagine? Ang Diyos, di ba? Paano ka kukuha? Makukuha mo ba yung ganyan? Hindi. Kailangan lumuhod ka, di ba? Kailangan bumaba ka. Ganun tayo, Lord. Di ba? Tapos hiningan niya tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, special ka. Kaya sabi ng Bible, binigyan niya tayo ng ministry of reconciliation. Di ba? Para yung tao, mabalik natin kay Lord. Yung nawala, maibalik. Dati kasi, bakit natin ito pwede pangaral? Kasi dati, nawawala rin tayo eh. Pero ngayon, kaya nakakanta natin Amazing Grace, di ba? Amazing Grace, how sweet. Di ba? The sound, ano pa? That saved a wretch like me. Di ba? I once was lost, but now I am found. Sabi mo sa katabi mo, dati, nawawala ka. Ngayon, natagpuan ka na ni Lord. Hindi ka naligaw na tupa. Amen? Born again ka na. Anak ka na ng Lord. Hindi ka na prodigal son. Amen? Kaya binigay niya sa atin yung ministry of reconciliation. Ito po, next, kailangan natin gawin ito. Bakit natin ginagawa ito? Kasi we are called to snatch people from hell. Kaya si Jesus, nung nakita niya yung crowd, sabi ng Bible, di ba? When Jesus saw the crowd, He was moved with compassion because the people were helpless, di ba? Were lost like a sheep without a shepherd. Ang mga tao po, pag hindi sila tumanggap kay Lord, they were destined to hell. Whether we like it or not, ang taong hindi tatanggap kay Lord, mayaman, mahirap, average person, lalaki, babae, di ba? Na walang Jesus Kristo sa puso mo, mabait man yan o salbahe. Di ba? Pupunta sila ng impyerno pag di nila tatanggapin si Jesus. Kaya pag hindi mo share yung gospel sa kanila, sabi ni Reinhard Bonnke, not to preach the gospel, not to share the gospel to the lost people, means you hide the medicine from the patient. Pag hindi ka nagsishare ng gospel, tinatago mo yung gamot doon sa pasyente. Ano ibig sabihin nun? Hinahayaan mong mamatay yung pasyente, pero nasa iyong kamay yung gamot. Yung message of reconciliation, yung ministry of reconciliation, yung message of salvation, binigay sa atin eh. Pag hindi mo share yung gospel. Sabi ng Bible, di ba? Sa Old Testament na I will hold you accountable pag hindi mo binahagi salita ng Diyos. Bakit? Pupunta sila ng impyerno pag di natin binahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya sa araw na to, di ba? Make it your goal. Make it your commitment. Di ba? Na magbahagi ng salita ng Amen? Hallelujah. Hallelujah. Bakit? Sabi ng Bible sa 2 Peter 3 verse 9. 2 Peter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but come to repentance. Ayun ang sabi ng Bible, ayaw ng Lord na merong mapahamak maski isa. Kaya gusto ng Lord, magbahagi tayo ng salita ng Panginoon. Gusto ng Diyos, mag-disciple tayo.
gusto ng Panginoon, magpaka-active tayo sa Great Commission. Dahil yung Great Commission, yan yung last will and testament ni Lord na binigay niya sa bawat anak niya. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Let's all stand up. Hallelujah. 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 Of course, sabi ng Bible, di ba? Ito maganda sa Panginoon. Pag tinignan niyo po yung verse 20 na Matthew 28, verse 20, sabi po ng Bible is, I will be with you to the very end of the age. Sabi mo nga, I am with you. Sabi mo nga, I am with you. Sabi mo sa sarili mo, God is with me. Sabi mo sa sarili mo, the Holy Spirit is with me. Sabi mo, Jesus is with me. His presence is living inside of me. Amen? Hallelujah. Alam niyo si Jesus, bago siya mangaral at bago siya mag-start ng ministry, He was endued, He was clothed, He was filled with the Holy Spirit. Kaya sabi ng Acts 10:38, sabi ng Bible, how God anointed Jesus of Nazareth with power and with the Holy Spirit. Ay nakalagay sa Bible, inanoint daw ng Diyos ang ating Panginoong Kristo ng banal na Espiritu Santo at ng may kapangyarihan. Kaya niya nagawa yung pagpapagaling, kaya niya nagawa yung pangangaral, kaya siya nakagawa ng mabubuti is because the Holy Spirit was with Him. Amen? Hindi natin magagawa yung assignment natin pag wala ang tulong at kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Hallelujah. Are you hungry? Are you hungry for God's presence to fill you? Are you hungry? Amen? The Holy Spirit is in this place. Right now, ang banal na Espiritu Santo ay nandito sa ating kalagitnaan. I want you to come to the altar right now. Punta na kayo dito sa harapan. And we will pray for the Holy Spirit to fill us, to touch us, to anoint us. Hallelujah.